Ang paglilibang at pamamasyal ay isang lunas upang mawala ang pagod, kaya't samahan nyo kami sa aming pamamasyal. Ngayon po ay nakasakay po tayo sa isang bus papuntang Infanta, Quezon, kasama ng aking mga pamangkin at kapatid. At mababakas mo sa kanilang mga muka ang labis na kasiyahan. Tayo po ay maglalakbay ng 3 hanggang 4 na oras upang marating ang bayan ng Infanta, Quezon. Ang Infanta, Quezon ay isang first-class municipality sa probinsya ng Quezon at binubuo ito ng 36 na barangay. Ang bayang ito ay naging bantog sa paggawa ng inuming nakalalasing na walang iba kundi ang lambanog. Ang lambanog ay galing sa puno ng nyog na dumaan sa proseso ng fermentation. Hanggang sa ito ay maging isang inuming nakalalasing na naging paborito ng mga lasinggero. After a few minutes later. Pansamantala po tayo huminto sa bus stop na ito upang magmerienda. Ngayon po ay alas 5 na po ng madaling araw. Ayon po sa aking mga kasama ay mga 1 oras pa po ang ating gugugulin sa biyahe. Mga kabayan, kakabsat, kasangkayan, ngayon po ay sasakay na muli po tayo sa bus upang ipagpatuloy ang ating paglalakbay patungong Infanta, Quezon. Bulubundukin po at sigsag ang daan na ating tinatahak na dapat ay bihasa at maging maingat ang ating driver upang maiwasan ang sakuna. After 1 hour later. Sa wakas po ay nakarating na po tayo. After 12 hours. Nandito na po tayo sa bus terminal. Nandito po tayo ngayon sa Infanta, Quezon. Hi mga kabayan! Ngayon po ay interviewin po natin ang isa sa mga residente dito. Dito to! Joanna, magiging residente ka rito. Tawanan ka lang ni Jo. Para sa vlog. Baka sumikat din ako eh. Mga gano'n po katagal ang biyahe papunta rito? 3 to 4 hours po. 3 to 4 hours. Ano po ba mga magandang mga tanawin dito at mga tourist spot na pwedeng puntahan natin? Ang may recommend ko po is Patnanungan Island na ating pupuntahan maya-maya lamang. Mga gano'n po kalayo yun? 3 to 4 hours po ang biyahe. Tawid ano pong sasakyan natin? Barko ba o... Bangka lang po. Bangka lang? Hindi po ba delikado dahil baka maalon? Hindi naman po kasi may kasama naman po tayong eksperto. Ang ibig sabihin nyo na eksperto ay sanay sa dagat? Maaaring ang makakasama natin ay isang mangingisda o sanay sa dagat. Dumating na po ang ating sundo. Ngayon po ay sasakay na po tayo. Ngayon po ay nakasakay na po tayo at papunta na po tayo sa pansamantala po nating tutuluyan na isang residente ng Infanta, Quezon. Tayo na po mga kabayan. Kailan nga ba nagsimula ang bayang ito?
At sino ang mga unang nanirahan dito? Buksan po natin ang aklat ng kasaysayan. Noong unang panahon, ang unang nanirahan dito ay pinamumunuan ni Nonong Karugtong na tinahak nila ang masukal na kabundukan ng Sierra Madre upang maghanap ng mas magandang lugar upang mabuhay sila ng sagana. Sila'y nanirahan malapit sa ilog ng Batilan, na dooy nakadiskubre sila ng isang malaking pagkaing ugat na tinatawag na ube. Noong dumating ang mga mananakop na Europeo, ito'y tinawag nilang Binangonan de Lampon o Binangonang Malayo, na tawag ng mga lokal na residente. Dahil may isa itong kapangalang lugar, ito ay ang Binangonan Rizal. Sa pagdating ng mga Kastila, ay itinayo nila ang isang kahoy na krus na simbolo ng Katolisismo. At noong 1696, sa pangunguna ni Don Diego Mangilaya, ay sinimula nilang ayusin at pagandahin ang lugar ng Binangonan del Lampon o Binangonang Malayo. Nagtayo sila ng kapilyang gawa sa kahoy na may bubong na pawid. Ang Binangonan del Lampon ay hindi naging ligtas sa mga pag-atake ng mga piratang Moro at mga bagyo. Noong 1803, ang Binangonan del Lampon ay napasama sa lalawigan ng Nueva Ecija sa pamumuno ni Pedro de Leon. At noong 1850, ito'y inihiwalay ni Kapitan Orozco at napabilang naman sa lalawigan ng Laguna. Noong 1835, ang Binangonan del Lampon ay pinangalanan ng bagong pangalan na Impanta bilang pagpupugay sa Santong Jesus Impante o Batang Jesus na pinangunahan ni Kapitan Juan Salvador, at ang lahat ng mga residente noon ay pinalitan ng pangalan na ayon sa mga Espanyol, na pinagtibay ng batas na Royal Decree ng Nobyembre 11, 1848. Yan po ang maiksing kasaysayan ng bayan ng Impanta sa lalawigan ng Quezon. Gandang pagmasdan ng kabukiran at mga bundok na ating nadadaanan, na sumasalamin sa simpleng pamumuhay ng mga tao rito. Mga kabayan, kakabsat, kasangkayan, nasa Barangay Road na po tayo. Tila po malapit na po tayo sa ating patutunguhan, sa bahay na ating pansamantalang tutuluyan.
Napakaganda po at malalaki ang mga bahay na ating nadadaanan. Baluktot po sa ating paniniwala na ang mga magsasaka ay mga mahihirap. Sa ating pagbibiyahe ay hindi maiiwasang hindi magkakwentuhan upang hindi po tayo mainip. Maganda daw sa Batangas eh. Sa Lemery po ako nakarating dati. Lampas na, nadaanan mo yun sa amin, Cuenca. Batangas, Lipa. Malapit na po tayo sa ating pansamantalang tutuluyan. Dahil dito po tayo maghihintay ng sandali upang maglayag papuntang Patnanungan Island. Ano pong masasabi nyo sa bakasyon po natin? Ano pong masasabi nyo sa bakasyon po natin? May bukol yung ganito. Doon niya iniipon. Tinatanong po nila kung bakit may bukol daw po dito sa leeg. Diyan po niya iniipon ang pagkain, hindi niya agad nilulunok. Kaya nakabukol ang kanilang leeg. Ngayon, isa parang meron. Hindi agad, pag kumain ng unggoy, hindi agad nilulunok ang pagkain ko siya. Iniipon niya dito sa lalamunan. Kaya bukol. Kaya bukol. Ang makak ay isang uri ng unggoy na may mahabang buntot na matatagpuan sa mga kagubatan ng Pilipinas. Ngayon na hinihiling ko po sa inyo na mag-subscribe, pindutin ang notification bell, mag-like, mag-comment, at i-share. Upang maging updated po kayo para sa susunod ko pang may upload ng mga video na nakalilibang at kapupulutan ng mumunting kaalaman. Maraming salamat po sa inyong panonood. Wow!